Yo, what's up mga boss? Bali itong vlog na to mga boss sa paglilinaw lang ng yung vlog natin ng nakaraan. So sinabi ko kasi doon na last vlog ko na kay Lala Move. So lilinawin lang natin yon mga boss kasi may mga nagko-comment na may iba na sabi mag-vlog daw ako ulit. May iba naman na sayang daw yung vlog. May iba naman na nalulungkot. Kala rin kasi ng iba hindi na ako magbablog. Pero ito lilinawin natin para alam nyo rin. Kasi yung nakarang vlog ko halos parang hindi nila naintindihan. So ito sasabihin ko ulit. So ang mangyayari nito, bali 'di ba nagbablog ako ng delivery content. Simula umpisa hanggang dulo, tapos kung ilang booking, magkano yung kinita, tas na po future din yung mga customer nakikita sa vlog natin. So ang sinasabi ko na last vlog na is hindi na ako magbablog ng yung buong biyahe ko na Lala Move bilang delivery. Yun yung last na hindi na ako magbablog. Yung ipapakita ko yung ilang booking, yung mga binabayad sa akin, yung mga lugar, kung paano mag double book, yung mga pinupuntahan ko, tapos yung kinita ko, tapos syempre yung mga customer. So ito sa akin, may nagko-comment din na sa Facebook na dahil daw sa mga may nag-report daw sa akin na CS. Wala nag-report sa akin mga boss, or walang nangyari na customer na ni-report ako para hindi na ako magtuloy sa pag-vlog. Kaya hindi na ako nagba-vlog ng delivery is, 'di ba nga sabi ko sa unang video halos lahat na ng mga diskarte, mga mga pagdo-double book, triple book, long ride, single booking, halos lahat naman na alam nyo. Baka nga mas magaling pa mas magaling pa kayo sa akin na mag-deliver tsaka dadagdagan nyo na lang yun ng diskarte. So wala na akong may share pa sa inyo o may lalabas na video na about na mas may kakaiba na may mga diskarte na mga ibang deliver, di ba? Halos lahat wala na. So sa kinita wala namang yan wala namang kasiguraduhan or diskarte. Basta bumiyahe ka, maging masipag ka sa pagbiyahe, maging matyaga ka, madiskarte para makuha mo yung gusto mong kita or mas malaki pang kita. Hindi ka matyaga, hindi mo sisipagan, wala, hindi ka kikita kay Lala Move, lalo na kung mag-iinarte ka. So ayun nililinaw ko yun mga boss yun yung last vlog natin, yung biyahe ko ng mula umaga hanggang gabi, yung kinita ko, yung ilang booking tayo, ilang tip, yun yung hindi na ako magbablog ng ganun. Ali, wag na kayo malulungkot sa mga nagko-comment din na na mga nasasayangan. Meron din nag-comment na sayang daw yung yung eto nga yung YouTube channel ko na mataas na rin kahit papaano yung subscribers, tapos may nabuo na tayo na community ng mga Lala Move, mga iba-iba, may CS, may ibang bansa. So itong natin na to hindi sumagi sa isip ko na kumbaga parang babaliwalain ko na lang tong ko yung YouTube account ko na parang hindi na ako mag-upload. Hindi mangyayari yun kasi yung iisipin ko lang yung mga pinagdaanan ko dati bago ako magsimula na mag-vlog, yung mga deliver ko. Kung nakikita nyo yung mga matatagal na nakasubscribe sa akin, yung mga dati kong video, nakikita nyo kung gaano kadedikasyon na kumita, di ba? Talagang bakbakan, dikdikan. Tapos ito yung gantong gantong makarating ako dito, kung nasan man ako ngayon, malaking lang to, malaking
pribilehiyo para sa akin, malaking blessing. Kasi hindi lahat ng tao kayang makuha yung ganitong ano. Hindi lahat ng tao kayang YouTuber, mag-vlog. So sa mga kung iisipin ko pa lang, 'di ba? Yung mga hirap natin dati, yung hirap ko. Dahil halos 2 years ako na nag-upload. Walang kita, nag-i-edit, napupuyat, vlog ulit, upload, edit, vlog, edit, upload. Tapos hindi natin alam kung mamamonetize ba o magbubunga ba yung lahat. So, syempre, nagpapasalamat ako kay Lord sa nangyari na na monetize tayo sa pagbablog sa YouTube. Kumbaga, malaking blessing to para sa akin. So, kaya wag na kayo malulungkot lalo na yung mga nagko-comment. Na appreciate ko kayo, mga boss, mga ma'am, mga sir, mga madam, na nasasayangan kayo, pero baka siguro nagkaroon lang ng sa una ko kasing vlog halos hindi masyadong detalyado or malinaw. Pero ngayon ito yung ko na yung buong biyahe ko kumbaga delivery content, delivery, hindi na ako magbablog ng ganon, yung kinita, yung kung ilang booking, tapos kung anong mga booking ang kinukuha ko, ilang booking. May nagsasabi naman, may nag-comment din na kaya na hindi na nag-vlog si Paps ng Lalamove dahil kumukuha siya ng 5 booking. Hindi ganoon, walang ganoon. Kumbaga para sa akin lang to. Kahit kayo diskarte nyo na ganoon, walang problema 'yun. Gawin nyo lang ng gawin yan, kasi basta diskarte, tamang ruta, isang way, walang problema yan. Basta nagkakaintindihan kayo ng client na walang mangyayaring problema or walang mangyayari na report para tuloy-tuloy yung biyahe mo. So yun, lilinawin ko lang mga boss sana naging malinaw sa inyo na ang hindi na natin iba-vlog yung delivery content ko mula umaga hanggang gabi, yung ilang booking, ilan yung kinita, mga customer, mga tip, mga binabayad sa akin. Kumbaga yung content ko na yun wala na. So magbablog pa rin tayo, syempre hindi naman pwedeng hindi, kasi kung kailan may pumapasok na earnings sa akin, malaking blessing, hindi naman kalakihan, malaking blessing na yan para sa akin. Kumbaga parang ito na rin yung pinaka sideline ko. At sa mga nagko-comment na sinasabi na hindi na daw ako naglalamove, full time ako kay Lalamove mga boss. Sa mga nakakita sa akin dyan, kalsada, full time ako. Kumbaga hindi lang ako nagbablog ng Lalamove delivery. Hindi kasi kagaya dati na halos araw-araw ako na nagbablog. Biyahe ko, video ko, edit ko. So parang nangyayari na lang parang wala nang pahinga, 'di ba? Imbis na ipapahinga na lang, mag-i-edit pa. Kaya napupuyat. Tapos hahabulin mo ngayon, i-upload. Diba? Maraming proseso Pero sinaga natin 'yan para makuha natin yung gantong pribilehiyo na makarating tayo sa gantong kinatatayuan natin ngayon. So may mga nagko-comment naman na dahil daw sa CS, dahil daw sa non-pro ko. Sa non-pro, matagal na akong non-pro mga boss. Simula umpisang pagpasok ko kay Lalamove, non-pro ko. Hanggang ngayon non-pro. Pero nakakabiyahe ako. Lumabas na nga lang sa akin na na yung parang palugit siya. Dati na 166 yun, ngayon na lang siya, 162, kasi 4 days na nakakalipas. So syempre asikasuhin natin yan mga boss. Hindi naman pwedeng hayaan natin yan, kasi ito yung hanap buhay natin At ito rin yung hanap buhay ko, hanap buhay nyo.
So alam ko marami ring non-pro, pero hindi ko alam pa yung proseso kasi hindi ko pa sinusubukan. Kasi pag pinindot natin yung nandun sa may taas na may palugit sa atin na kailangan magpasa na tayo ng requirements ng license, ito yung lumalabas. Driver requirements, upload documents to keep talking orders. It may take up to 3 working day for approval. So 3 araw siya bago aprubahan. Tapos ang nakalagay sa baba yung picture ng driver license, tapos yung back, yung likod lang ang kailangan nila. Tapos may nakalagay rito na siguraduhin valid ang lisensya na isasubmit. Kailangan malinaw at nakikita ang bawat sulok ng ID. Image and text must be clear. Take the photo in well lit place. Do not use flash. Para maganda yung kuha mo ng Pero di natin alam kung pwede pa talaga yung non-pro, kasi may nakita akong may nakita akong message ng agent sa group na kailangan nga daw is professional, lalo na kung ginagamit ito pang hanap buhay. Kaya syempre, kaya nagkaroon siguro ng ganyan na 162 days left to submit driver requirements to keep talking order. Kailangan na talaga natin mag-submit ng pro license. So syempre lalaanan natin ng araw yan para makakuha natin yan. So sana nalinawan na kayo mga boss sa video natin ngayon. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Laban lang.